Naririnig ba ako? Yes. Airphone. Opo, sir. Wala pa din, parang hindi pa rin kayo nakukumpleto. Sige, sir, salamat. Hindi pa rin kayo nakukumpleto. So, mag-ano muna ako, mag-attendance muna ako. Kanina ko pa tinitingnan yung ano eh, kung nakumpleto na. So, may mga wala pa din. Okay, so, ano na lang tayo. This is 3205, ano? So, Abreni ka? Ano to? Allergic rhinitis. Abreni ka? Allergic rhinitis. Ang bulo? Present po. Atienza. Atienza Carlo. Ano po? Bagsit. Present po, sir. Present po. Karaig. Present po, sir. Castillo. Present po. Castillo Bon. PJ. Present po, sir. Concepcion. Present po, sir. De Castro Lance. De Castro. De Los Reyes. Present po. Duron. Jean Aira. Duron. Ay, ito pala yung nadalwa yung ano. So, Endaya. Present po. Estolano. Present po. Present. Evangelista. Present po, sir. Fontanoza. Present po, sir. Galak. Present po, sir. Garcia. Present po, sir. Gayeta. Sir, excuse me po. Present po. sir. Late lang po pumasok sa meet. Gonzales. Present po. Legazpi. Present po, sir. Leron. Leron. Lontok. Present po, sir. Magbohos. Present po. Magbohos Harold. Magno. Present po. Present po, sir. Magtapat. Present po, sir. Manalo. Present po, sir. Medina. Present po, sir. Melo. Present po, sir. Melo Mark. Present po, sir. Mendoza Kyle. Present po. Montoya. Present po, sir. Nicole. Nicole. Present po, sir. Panaglima. Present po, sir. Radok. Present po, sir. Ramirez. Ramirez. Resilio. Present po, sir. Rivera. Present po, sir. Sato. Senyase. Present po, sir. TI. Present po, sir. Umali. Present Alex. po. Umali Christian. Present po. Villegas. Present po. Agin Abrenica. Sir, present po. Na-disconnect lang po ako kanina po, sir. Present po. Atienza Carlo.
Lance, Present din po, sir. Puro, Present po, sir. how about Tristan Leron? Present po, sir. Ramirez, Jeter Marion. Sir, nag-message po si Jeter sa chat box po. Siralan daw po, may proceed daw po. Sige, sige. So, ang wala lang ay si Atienza Carlo. Ibo ko fix it. Okay, so good morning. So our topic for today will be about the power supply, power filters, and power supply regulators. Okay. So our objectives. So after this lesson, so you should be able to explain and analyze power supply filters and regulators. Describe the operation of a capacitor input filter. So define ripple voltage. Calculate the ripple factor, calculate the output voltage of a filtered full wave rectifier, and discuss surge current. Okay, so discuss voltage regulators and calculate the line regulation and load regulation. Okay, so basically this is the basic block diagram of a DC power supply. Okay, so it basically converts our AC source from 220 volts, 60 hertz AC voltage to a DC voltage na kailangan nating magamit para sa ating mga electronic equipments, okay, or electronic devices. So generally, the AC input line voltage is stepped down. Okay, so to lower AC voltage with a transformer. So kagaya na na-discuss natin, actually itong transformer at rectifier is nadaanan na natin. Okay, okay, so dito sa transformer natin, so based on our previous discussion, so eto nga, nag-i-step down tayo kasi basically pagka electronic mga devices yung susuplayan natin is step down yung usually yung ginagawa natin. Ito na pwede din naman siya mag-step up in different application na. Okay, so after the transformer, so mapababa yung voltahe, pupunta naman siya kay pupunta naman siya dito kay rectifier. So sa rectifier naman converts the AC input voltage to a pulsating DC called a half wave rectified voltage, or pwede rin naman na full wave rectified voltage yung maging output niya. Pero dito sa ating illustration, sa ating figure, ang pinakikita dito, it is a half wave rectified voltage. Okay? So after makapunta niya, after na makuha itong output na to, yung half wave rectified voltage, papasok na yun siya sa isang filter. Okay, so ano bang ginagawa ni filter? So the filter eliminates the fluctuations in the rectified voltage and produces a relatively smooth
DC voltage. Kumbaga, actually, it's not actually a smooth. Ganun, hindi siya ganun kay-smooth. Pero somehow, yung variation ng ating output dito sa rectified voltage is somehow ay malaki yung nabawas. Nabawas doon sa variation. Kumbaga, mas lumiit yung kanyang pinaka-peak value. Okay, so meron lang tayong maliit lamang na peak at saka itong pinaka-output na so maliit na lamang siya. Okay? And then meron tayong voltage regulator. This is a circuit that maintains a constant DC voltage for variations in the input line voltage or in the load. So ayan, so yung regulator natin, it ensures na yung magiging output niya is kung ano lang talaga yung requirement or kung ano lang ba yung requirement ng ating susuplayan, kung ano man load yan, so yun yung ginagawa ni regulator. Okay, so moving forward, so after na-discuss natin transformer, tapos yung mga rectifier, so now we will be dealing with the filter. So filtering is necessary because electronic circuits require a constant source of DC voltage and current to provide power and biasing proper operation. Okay. So meron tayo dito tapos dito naman sir sa reporting. So eto pinakikita dito sa figure natin sa figure A natin yung rectifier without a filter. So basically ito yung makukuha natin. Meron tayong makukuha na output waveform katulad nito after ni rectifier. Pero this time pag siya ay ginamitan ng filter, so ganito na yung magiging output niya. Meron tayong tinatawag na so kumbaga ang tawag sa kanya is a ripple na lamang siya. Okay, so ayan yung pagkakaiba ng mga output natin. So tingnan natin kung paano nangyayari itong output na to. So paano nagpo-produce siya. Okay. So basically, doon sa output, 'di ba meron tayong pinaka-rectified output na. Okay, so ibig sabihin ng rectified output, nakadaan na siya sa isang rectifier circuit. Okay? So meron tayo ditong meron tayong rectified output, pero ito meron tayo ditong additional circuit na something, mamaya explain ko kung bakit naging ganito to. Pero basically ito na siya, rectified na. Okay, so dito meron tayong source and then so ito yung pinaka natin, ito yung pinaka RC filter natin. Or balik ba dito? Okay, so yung filter natin dito pinakikita lamang is kung paano siya nagbibigay ng output. So kung paano niya napoproduce yung ripple output natin. So at eto kasi parang siya quarter positive. Okay, so quarter positive half cycle natin. So itong part na to, itong naka-dark, may kulay blue. Okay, so pag siya ay nag-provide ng current dito sa ating sa ating circuit, syempre meron tayong diode, mababawas yung value ng diode natin, and then after that ma-charge ngayon itong capacitor. Okay? So, by the time na na-charge yung capacitor, nakaabot siya doon sa peak na yun. So, ibig sabihin niya yung charging time ng capacitor hanggang dito sa value na to. Okay. So, ngayon, habang bumababa si pag na-reach na yung peak na yun, okay? So, yung charge na yun, yung charge ni capacitor ay hinuhold niya. Okay? Hinuhold niya, pero
hindi naman talaga totally full ang nangyayari. So, there is a gradual decrease ng stored voltage kay capacitor. So, kung makikita natin dito, ayan. So, the capacitor discharges, so itong part na to, ito. So, the capacitor discharges through RL after peak of positive alternation when the diode is reverse bias. The discharging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid blue curve. Okay. So, dito kasi, yung kailangan lang natin tandaan na yung charging is nangyari dito lang sa part na to. Okay? And then, the time na siya ay bumaba yung voltahe, syempre, na-charge na to eh. Na-charge na to. So, example, halimbawa, kumbaga ang charge dito ay 3 volts. Halimbawa 3 volts yung na-charge dito sa capacitor natin. Okay, so for example, this is 3 volts. So, di ba kung bababa man yan, hindi na siya mag-a-add up dito sa 3 volts kasi bababa na yung voltahe, bumababa na. Okay, 3 volts na nga yung charge ni capacitor dyan eh. So, kumbaga, eto, at the time na na-reach niya to, kumbaga sabihin na natin na fully charged na siya doon sa voltage na pwede niyang ma-store doon sa capacitor. Okay, so 3 volts na siya. So, after this quarter half cycle natin, so i-hold niya yung charge, pero mapapansin natin dito sa ito, meron siyang ganito yung flow niya, there is a gradual discharge. So ibig sabihin hindi agad-agad na discharge kasi ang capacitor kasi mabilis siyang ma-charge, pero yung discharge niya matagal siya. So laging ganon yung behavior ni capacitor, laging mas matagal yung charging niya compare sa discharging niya. Okay, so kaya pinakikita dito, since pababa na siya, pababa na, hanggang dito, papapansin natin, so ibig sabihin, kahit ito tumaas na dito sa T2, napansin natin, kahit pataas na siya, sabi dito, okay, parang siya, discharging pa rin yung capacitor. Kailan siya magkakanda or kailan siya aangat ulit? So yun yung tanong dito, kailan siya magdadagdag ulit? Okay. So ayan. Sabi dito, the capacitor charges back to peak of input when the diode becomes forward bias. So charging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid dark blue curve. Okay. So basically, ito naman T2, kumbaga forward bias na nga siya. Kaso, kumbaga, mag-charge lang to kung mag-charge lang ulit ang ito kasi, itong yung rise natin is indication of charging of capacitor. Okay. So, kailan siya mag-charge ulit? Pag dumating yung point na yung binibigay na value nito, yung galing dito is greater than doon sa existing charge ni capacitor. Okay, so halimbawa, di ba ang nabibigay niya is ang peak niya, sabihin natin, yung katulad ng inano natin is 3 volts, yung peak niya. Pero, so ibig sabihin, so habang tumataas siya, meron siyang tumataas din yung voltahe nito. Sabihin natin at this point, this is 3 point. Tapos hindi inabot. Sabihin natin na siya ay next meeting na lang. Meron pa naman. At this point siya ay 2.5 volts. Okay. 2.5 volts. Itong point na to, guys. At this point. And then, di ba ang capacitor natin ay nagdi-discharge. Okay. So, if yung capacitor natin, for example, is nasa 2.5
4 volts na lang yung charge niya. So since ito ay rising, mas malaki na yung magiging value niya. Okay, so ang mangyayari, so instead of discharging, halip na dire-diretso yung discharging niya, matcha-charge ngayon siya kasi malaki na yung value na meron tayo dito. Makikita ko naman. Okay? So, ayan. So, yan. Paulit-ulit lang yung ganun. So, kung baga, charge, tapos gradual discharge, and then, hold ulit yung voltage, and then, ayun, paulit-ulit lamang yung cycle. Ay, ito pala nakalagay dito. If B in exceeds BC, ayan pala. So, if B in exceeds voltage ng capacitor, then that's the time na magkakameron ulit ng charging ng capacitor. Okay? So, doon nag-umpisa. Okay? So, I hope malinaw yung behavior ni capacitor. So, that's why nagkakaroon tayo ng output na ganito. Midterm exam. Okay? So, tignan ko pa kung kayo. So, sabi dito, so ano ba yung ripple voltage? It is the variation in the capacitor voltage due to charging and discharging. So, ito na yung figure natin. Ito na nagpapakita ng ripple niya. Ripple voltage natin. Ngayon, kung mapapansin natin, meron tayong medyo malalaki yung variation pa pagdating kay half wave. Pero pagka kay full wave is mas maliliit na. Kumbaga approaching na siya. Mapapansin natin approaching DC na talaga siya or yung smooth, approaching smooth pero hindi pa ganun kay smooth. True or false, part 8. And then so ayun. And then part 5 is essay. So sabi dito, ripple is undesirable. Thus, the smaller the ripple, the better the filtering action. Kasi maliit na lamang yung aayusin. Okay? So, ayan siya. And then, so sinusolve natin ito or kinocompute natin ditong ripple voltage natin. Ayaw nga pala, magpapakas Ay, teka pala, meron pa pala ako dito. So, for a given frequency, the output frequency of full wave rectifier is twice that of a half wave rectifier. Okay, so, basically, since a full wave rectifier is easier to filter because of short time between. Hello? Choppy pa rin po, sir. Ay, siya. Ay, hindi na. Narinig ba ako? Choppy pa rin po, sir. Okay na ba? Naiwan ko ay clear lang. So, pa rin ang kandiyata. Narinig. Hello. Hello? Medyo okay na po, sir. Yan, medyo okay na. Okay. So, Sir, choppy po ulit.
Hello? 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 Ano po si Sir? Ay, Hello? hello. Narinig niyo? Hello. Medyo choppy pa din po, sir. Happy pa din? Oh, Garnet. Hindi ko alam kung... Ayun, pa rin medyo okay. okay na po. Okay na po, Ay, sir. Ayan. ay, Okay, so basically, sabi dito, yung frequency daw ni full wave ano is twice that of a half wave rectifier kasi basically mas madami yung yung occurrence nung waveform niya. Okay? sige, Anong sir. half wave cycle natin. Bali, hindi ka So sabi dito, this makes a full wave rectifier easier to filter because of the shorter time between peaks. Okay. Okay. So, ito yung ating kumbaga parts ng ating ripple voltage. Okay, so meron tayong tinatawag na ripple factor. So sabi dito, the ripple factor is an indication of the effectiveness of the filter and is defined as, so meron tayong formula. So R is equals to VR, V sub R peak to peak, divided by V DC. Okay, so where R is the ripple factor, so VR peak to peak, it is the voltage, and VDC, DC or average value of the filter output voltage. So makikita natin dito sa graph. So ito, ripple voltage peak to peak. So ibig sabihin yung buong wave, ito yung pinaka natin, peak to peak natin. And then VDC, so yung average ng ripple factor. So mula dito, okay. Dito naman natin So ito. So yung VDC natin and BP rectified, BP rectified. So ibig sabihin ng BP rectified ay ito yung output voltage natin doon sa rectifier circuit. Okay? So ayan. Thank you for attending our class. Thank you so much. And then, So ayan. Kakasa lang tayo bukas. Okay. So paano natin siya gagamitin? Bye-bye. Ingat kayo. Ay, ito pala. So we are peak to peak and voltage C, and then at dalawang ito solve din natin. So pamin hindi siya kailangan. Sir Jackie po. Wait. Planta din ang mga... Pa din? Jackie pa din? Combine lecture na ba? Saan ka makapagganto? Paano ka? Pwede mo sir gawin si 40. 40 bali pa. Ay, saan ko lalagay? Report. Report may seismic. ID. Okay po. Pwede mo naman. Ano sa tawag?
sorry, 5% ng report, 5% ng Hindi mo siya dyan sa baba, dun sa baba. Meron niyang ano. Ayan, mo babag. dito ko sila lalagay yun. Tapos walang person. Hindi, ilalagay ano lamang intent mo. Kung gusto mo tulad ng pagplano sa amin, ang midterm may 15%. Ang midterm lang. Bali dun sa 50% and sa 40% dito. Kahit yan, kasama na doon ang increases. Hindi po. Hindi, ang ginawa sa amin, 15% lang. Tapos, itong 10% na to, ginawang 15%. Tapos, assist, okay na yan, sir. Assist na yan. Tapos dito sa baba, Okay na sa ng tawag yung report? lagyan mo ng slash. Quizzes. Paano sa rin yung yung mga peer evaluation? Yung report? Dito mo i-breakdown. Ayan sir, dyan mo i-breakdown. So, 15. Tapos, ang lab, Magdadagdag po ako dito. ano to? Lab? Opo. Bakit 30 yan? Naka 50 ka doon. Hindi pa sa, di pa nababago. Iba itong syllabus na to. Pinapagtan ko lang yun, sir. No? Sige, sir. Ayun pala sir, naka-broken down yung lab. So, 30-20. Okay lang yan. Tapos ito, dito mo sir, pwede mo siyang dagdagan na na report. Hatiin mo yung 15%. 15% per Na, di ba, pwede mong halimbawa 555. Kung gusto mong 555 ha, pwedeng, pero mas maganda kung mas mataas yung yung report kasi mas effort yun eh. So, kung baga sabihin mo na 8% yun. Tapos 7% na lang natitira. Ay di gawin mong halimbawa ang quiz mo ay 4%, tapos 3% sa peer. hati. Opo, sir. Pero okay na ito, sir. Hindi wala na kumagawin din. Wala na, sir. Ganyan talaga. Tapos sir, bali, ganito pa. 15. Tama. Yun ako, imigar niyo pa pala. May peer evaluation pa sa lab. Opo. Sir, i-report na rin lab report na rin. Sisi ka lang sa ang daming metrics. Ayun, sa ginaya ko lang dun sa kasi sir, parang ibang subject ginaya ko Ang lab report nila ay sila ay groupings. Groupings po. Opo. Ayun siya. Okay. Medyo mabusisi nga yan. Lagi may peer evaluation. Opo. Sir, yung lab activities na rin, yung mismo ginawa nila. Yan ang hindi ko alam, sir. Kasi parang pares na yung lab activities at saka yung lab reports ko. Hindi kasi, sir. Paminsan kasi ang lab activities ay, kumbaga, ipe-perform nila. And then, pag na-perform nila, pwedeng ang gawin mo ay mag-require ka lang ng dapat i-provide nyo yung mga output. Yung mga screenshot ng mga output. Tapos, ang 10% na yun, sir, siguro yan ay individual. Kumbaga, sa individual kasi, sa amin kasi dati, sa individual lab report na meron kaming meron kaming questions with regard sa Pwede din sir yung since sa groupings, hindi 10% na rin sir yung contribution ng bata din sa lab report na yan. Hindi, sir. Kung ang contribution is sa peer, napasok.
Baka individual yan, sir. Yung lab report sir. Kasi kung tutusin, pagka groupings ang lab, may group lab talaga. May group lab report at merong individual lab report. Pagka groupings. Paano yun sir? Ano? Groupings yun pero isa lang ang kanilang report. Grade nila lahat yun. Employed sa kanila lahat. Pwede wala na sa yung 10%. Bukod pa yan, sir. Alam po sir yung over sir, 100 yung lab report. Di ba pasok siya yung 30%? 100, yung 30% na 100 tapos 10% na 100. Hindi, sir. Ayun sir. Iba pa yan. Dalawang output ang hiningin mo dyan. Kunyari, 5 group sila. Ang group lab report, 5 lang ang ipapasa sa'yo. 5 lang. Tapos, yung lab reports, individual. So, lahat sila. Kasi meron silang sarili-sariling interpretation ng activity. Meron silang sarili-sariling observation. Sir, yun yung pinalagay ko sa kanila sa conclusion. Yun, sa conclusion, na dapat magkakaiba sila. Kasi magkakaiba na naman sila ng perception. Papakita ko sa isang example. Sige. Narinig ba ako? Opo, sir. Ayan. Natin sa dito pala po. So, ito, given, pero kami Sir, jumping po. Wait. Nagalit. At ganyan, parang isa din sa sinusunod ko kasi kahit maganda ito dahil pwede naman. Kasi dito ko parte sa combined lecture ng laboratory. Ano ba sabi ko? Sensor Ano ka na? Yung mataas concept. Kanilang presentation. Very silang hindi basta hindi lang siya basta actual araw. Ano yung sa kanila? Ano ba yung mga item na pwede? Sa reporting. Tapos meron meron silang quiz. Silang quiz.
Sa rin ko ginawa rin. Pero meron sir kung pumasok kasi siya sa akin, gano'n meron siyang fair evaluation. Pero yung mga person di pa okay. Meron sir, nag-report. Kami peer evaluation. Lamang ano Alam kasi parang pumasok na hindi ibig sabihin mali. pero hindi ko control na for sila Yung activities. Hindi. Sir, mas maganda kung equal siya. Equal yung weight ng ang ginagawa niya. Parang community system yung na yung tinutulungan tingnan mo sir kung may ang hanapin mo sir ano yung material na gagamitin mo sa pag-degrade kasi hindi ka pwedeng maglagay dyan hindi mo na magkayang measure kung nag-degrade ng report paano report dapat may material ka kasi maybe mag-degradean ka. Yan yung pinaka manual. hindi lang natin kailangan gumawa ng activity. So, ayun, di pwede mo. balili para sa Hindi. Hindi siya activity. Hindi siya activity. Alin yun? hindi para Oo nga, naiintindihan ko na yung yun, o yung yun. sa report Ang yung presentation. Presentation, ito na yung evaluation. Sir, ito yung ano, yung lalagyan mo na ng documentation. Para kumbaga distinguish yung pagkakaiba ng yan. Tapos na rin sa reports na yung reporting nila at saka cases. Tapos hindi siya sir, ipapain kasi parang sa laki hindi na project
Hello. Pero doon lang hindi mo na i-break. Ito na lahat yan doon may lalagay sa break kasi pinilagay hindi na nakabalik din sa Hello. Traffic coming po, sir. May record na lang siya. Pag-record na lang. Hindi ko Hello. Makapag-record na lang. Okay, stress ka sa Sayang yung oras eh. Pag-aaralin ko na lang kasi sila may quiz din naman kami. Bukas, quiz nila. Hindi na pala yung quiz. Sana ano yun, pagka niwag-iwag kayo laboratory, hindi pa nilalagay yung niwag-iwag na laboratory. Diba sabi nila pa, hindi lab documentation, hindi. Teka sir, yung ano nakalagay sa amin. Pips, na-share screen ko lang. Ito sa amin, meron kami break the quiz. Pwede mo ilagay dyan ano lang. Lab report, lab documentation.
Yung nilagay mo doon kanina. Hindi mo search. Di yan ba sa sir? Wala ma'am talaga, hindi na ako nag-klase. Para kay mga ano ko. Ginagawa ko din sa akin. Yun tayo. Merong napapakadin ka ng documentation. Oh, sir. Dalo pa din yun. Isang documentation na tsaka. Ayun, parang sumungan. Mabusisi. At ang ano pa dyan, ang hirap pa dyan, sir. Since nalabi kapag kaya ng anong rules yan. Hindi pwedeng magawa ka pa na rubrics. Ayun yan. Okay na, sa rin. Ano ba yung total mo? Bawal pa ng ano, na something na dati ko na lang. Hindi ibig sabihin na lang ito sa Hindi naman ang kasi may per ka pa doon sa isang report. Ang daming ang daming position grades mo. Wala na. bahay niya Tracking yung yung sarili mga tracking yung sinasabi niya. Yun mismo sa bahay namin. Ang pagkakapitag pala naman sa nahalo po isang doran na kwan sa mga ganun mga tracking sa tabilan ayun Ayun na. Ayaw ko wala buti sa repad maikot ulo, edi yun. Bahay ng ibon. Kaya. So, ang ko lang sarili mo ay
Imun. Ay. Hello. Hello. Rinig po sir, pero choppy lang po. Choppy. Medyo umakay na po. Okay na po, sir. Okay na. Kasi natin. Nag-aaral ata eh. Sa quiz. Okay. So, proceed. So, gaya na nasabi ko kanina, indicate our fix natin and VDC, pwede natin siyang makumpit. So, we have this so, ito for click to one Sir, choppy na po, sir. Itong discount Sir, di ba po marinig, sir? Hello. Ba, mag-prepare inquiry din eh. Sir, may quiz po. Yes, may quiz. Bukas. Face to face natin. Bukas. Oo. Natin hindi itong hindi naman. Sir, di po maintindihan, sir. May sige. So, until hindi ba sa yung post do sa room Di po maintindihan. naka-indicate three to
Sarap ba nandun? Anong haba? Para sa di ko nalagyan kasi runic composite laboratory report. Para sa representation, pwede kang sabihin sa laboratory presentation, documentation, yeah. Ay naku, sabi ko sa inyo eh. Lab report,